Ano ba talaga ang pinakamalaking problema ng bansa ngayon? Ang usapin ba ng impeachment laban kay Inday Sara? O ang lumalalang suliranin sa kabuhayan, kalamidad, at ang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot, saan napupunta ang trilyon-trilyong piso ng pondo ng bayan? Marami ang naniniwalang ang pangunahing focus ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang impeachment laban kay Inday Sara. Ang pananaw ng ilan, kapag hindi ito nagtagumpay, mananatiling malaking puwersa sa susunod na halalan ang kampo ni Rodrigo Duterte at Inday Sara. Totoo man o hindi ang ganitong pananaw, hindi maikakailang ito ang isa sa mga pinakamainit na usaping pampulitika sa bansa ngayon. Ngunit habang umiinit ang bangayan sa politika, may isang tanong na hindi dapat natatabunan. Habang ang mga politiko ay abala sa mga estratehiya para sa susunod na halalan, kumusta naman ang mga Pilipinong araw-araw na nakikipaglaban sa baha, mataas na presyo ng bilihin, at kakulangan ng serbisyo ng gobyerno? Sa Davao City, naging malaking usapin ang matinding pagbaha na nakaapekto sa maraming residente. May mga pamilyang nawalan ng ari-arian. May mga sasakyang inanod. May mga batang kinailangang iligtas mula sa rumaragasang tubig. At gaya ng ibang lugar na tinatamaan ng sakuna, ang inaasahan ng publiko ay agarang pagtugon mula sa kanilang mga pinuno. Subalit dito nagsimula ang mas mainit na usapan. Marami ang nagtatanong kung bakit sa panahong lubog sa baha ang ilang bahagi ng Davao City, tila mas naging sentro ng atensyon ni Mayor Baste Duterte ang pamumulitika. Para sa kanyang mga kritiko, sa halip na personal na manguna sa pagbisita sa mga evacuation center at sa mga residenteng nasalanta ng baha, mas naging tampok ang kanyang pagdalo sa mga political gathering. Isang bagay ang hindi maitatanggi. Kapag may kalamidad, natural lamang na asahan ng mamamayan na ang una nilang makikita ay ang kanilang halal na pinuno. Hindi ang larawan sa isang political event, kundi ang leader na nasa gitna ng baha, nakikinig sa hinaing ng mga residente, at nangunguna sa paghahatid ng tulong. Dito ngayon pumapasok ang pinakamabigat na tanong. Ano ba talaga ang mas mataas na prioridad ng isang halal na opisyal? Ang politika ba? O ang agarang pagtugon sa mga mamamayang dumaranas ng sakuna? Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga tanong laban kay Mayor Baste Duterte. Sapagkat sa panahon ng kalamidad, bawat oras ay mahalaga. Habang ang mga residente ay naglilinis ng putik, naghahanap ng pagkain, at nagsisimulang muli, inaasahan nilang kasama nila ang kanilang mga pinuno sa laban, hindi abala sa mga usaping pampulitika. Ngunit sandali hindi lamang ito usapin ni Mayor Baste Duterte. Ito ay usapin ng uri ng pamumuno na nais makita ng mga Pilipino. Kapag may sakuna, ano ba ang dapat mauna? Ang politika ba o ang kapakanan ng mamamayan? Iyan ang tanong na dapat sagutin ng bawat halal na opisyal, anuman ang kanilang partido. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang bangayan tungkol sa lakas ng iba't ibang kampo sa mga survey. May mga nagsasabing malakas pa rin ang suporta kina Rodrigo Duterte at Inday Sara. Mayroon namang nagsasabing humina na ang kanilang impluensya matapos ang iba't ibang kontrobersya at ang kinakaharap na mga usapin sa International Criminal Court. Ngunit tandaan natin, hindi survey ang bumoboto. Hindi social media ang bumoboto. Hindi rin trolls ang bumoboto. Ang tunay na nagpapasya ay ang milyon-milyong Pilipinong nakararanas ng tunay na buhay araw-araw. Kapag lubog sa baha ang komunidad. Kapag nawawala ng trabaho ang pamilya. Iyan ang mga bagay na mas tumatatak sa isip ng botante kaysa sa anumang political slogan. At bago tayo magtapos, isang tanong ang nais kong iwan. Kung ang mga leader ay mas abala sa paghahanda para sa susunod na halalan kaysa sa pagresolba ng mga problema ngayon, sino ang tunay na nakikinabang? Ang mga politiko ba? O ang sambayan ng Pilipino? Sa panahon ng krisis, hindi sapat ang magagandang talumpati. Hindi sapat ang maiinay na depensa. Hindi sapat ang mga survey. Ang tunay na sukatan ng isang leader ay kung paano siya tumutugon kapag ang kanyang mga kababayan ang nangangailangan. Dahil sa huli, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay upang protektahan ang interes ng politika. Ibinibigay ito upang paglingkuran ang sambayanan.